Paano kaya kung magkaharap sa isang courtroom ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo at isang matandang bilanggo? Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon, isang tagpo na babago sa takbo ng kasaysayan. So isipin nyo to, sa isang banda, andyan si Emperor Nero. Siya ang hari ng buong mundo. Tapos sa kabilang banda, andyan si Pablo, isang matandang bilanggo na mag-isa at walang-wala. Okay, so kilalanin muna natin si Emperor Nero. Para magka-idea kayo, isipin nyo na lang na lahat ng maisip niya, lahat ng gustuhin niya, isang salita lang, nangyayari agad. Ganon siya kalakas. Grabe, sobrang tindi ng kapangyarihan niya. Lahat talaga takot sa kanya. Sabi nga ng mga tao noon, parang mas okay pa na magkasakit ka, wag mo lang makitang sumimangot si Nero. Ganon siya katindi. Pero heto yung interesting. Kahit na parang nasa kanya na ang lahat, sa loob-loob pala niya, hindi siya mapakali. Si Nero, kahit siya ang emperador, hindi siya masaya at laging balisa. Okay, so iwan muna natin si Nero. Puntahan naman natin yung kabilang karakter sa kwento natin, ang bilanggong si Pablo. At dito, grabe, makikita nyo yung laki ng pagkakaiba nila. Kasi nung dinala si Pablo sa korte, isipin nyo ha, matanda na siya, mahirap, tapos wala man lang ni isang kasama. Kahit yung mga kaibigan niya at mga kapwa Kristiyano, natakot sila. Iniwan siya. Talagang solo flight. Pero heto yung nakakagulat. Kahit ganong kahirap yung sitwasyon niya, yung mukha niya, sobrang kalmado. Para bang may kapayapaan sa loob niya na kahit anong mangyari, hindi yon mawawala. So paano nangyari yon, di ba? Saan kaya nanggagaling yung ganong klasing tapang at kapayapaan? Lalo na kung alam mong baka ito na yung huling araw mo. Well, ang sagot, galing mismo kay Pablo. Sinulat niya na kahit iniwan siya ng lahat, hindi raw siya talaga nag-iisa. Kasi naramdaman niyang kasama niya ang Panginoon at yun yung nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. At ayun na nga, dumating na yung araw ng paglilitis. Ito na yung moment na maghaharap na sa wakas yung dalawa, ang makapangyarihang emperador at yung matandang bilanggo. Grabe, yung courtroom siksikan talaga. Lahat ng klase ng tao nandun. Mayaman, mahirap, lahat gustong makita kung anong mangyayari. Nung nagsimula na, isa-isang binasa yung mga mabigat na akusasyon laban kay Pablo. Sabi nila traidor daw siya, may mali sa paniniwala niya at ang pinakamatindi, siya pa yung sinisi sa malaking sunog sa Roma. Kahit isa lang dyan, sapat na para hatulan siya ng kamatayan. Pero habang nangyayari to lahat, alam niyo yung reaksyon ni Pablo? Wala. Kalmado lang siya. Nagulat yung mga tao at yung mga judge. Sabi nila parang mukha daw ng anghel yung nakikita nila. Sobrang payapa. Nung si Pablo na yung nagsalita, hindi lang niya dinipansahan yung sarili niya. Ang ginawa niya, buong tapang niyang ikinuwento yung tungkol sa pananampalataya niya. Isang mensahe ng pag-asa para sa lahat. At yung boses niya, grabe, walang bakas ng takot, walang lungkot, puno ng kumpiyansa. Para siyang nanalo na sa isang laban kahit nasa gitna pa lang siya ng pagsubok. At dito nag-iba ang ihip ng hangin. Habang nagsasalita si Pablo, si Nero, yung emperador na kinatatakutan ng lahat, biglang natakot. Naramdaman niya yung bigat ng lahat ng mali niyang ginawa. Siya na ngayon yung nanginginig sa takot, hindi yung bilanggo. So natapos man yung paglilitis, pero dun pa lang talaga natin makikita kung gaano talaga magkaiba ang naging kapalaran nilang dalawa. Si Nero, yung takot na naramdaman niya, yun ang sumira sa kanya. Tinalikuran siya ng lahat, kinakailangan niyang tumakas ng mag-isa, at sa sobrang kahiyaan at takot, sa edad na 32, siya na mismo ang tumapo sa buhay niya. At dito natin makikita yung pinakaimportanteng punto, yung kapangyarihan ni Nero na parang walang katapusan, biglang nawala na parang bula. Pero si Pablo, yung mensahe niya, yung pananampalataya niya, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Kaya iniiwan tayo ng kwentong ito ng isang tanong. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan? Yung kapangyarihan ba na nakukuha sa takot? O yung lakas na nagmumula sa isang pusong payapa at may pananampalataya?